Magandang gabi. Salamat sa muling pakikinig. Ano man ang oras sa kinaroroonan mo, sana ay komportable ka na. Sa gabing ito, may isa na naman tayong kwentong susubukang bigyang tinig. Isang kwentong maaaring katang-isip o maaaring hindi. May mga pangyayaring walang naiwang larawan, walang nahitalang ulat, at walang gustong magsalita tungkol dito. Pero paminsan-minsan, may isang kwento na kusang naghahanap ng makikinig. Kung handa ka na, huminga ka ng malalim at hayaan mong dalhin ka ng salaysay sa mga lugar na may mabuting hindi na sana natin binalikan. Ako ang inyong makakasama ngayong gabi at ito ang Kwarto 13. Hello po, Micah nga po pala. Matagal ko na pong gustong ibahagi ang karanasan namin sa dati naming tinitirhan. Hanggang ngayon, kapag naaalala ko yun, hindi ko pa rin maiwasang kilabutan. Lumaki po ako sa Baliwag, Bulacan. Nagre-rent lang kami noon sa isang lumang bahay. Ayon sa may-ari, panahon pa raw ng Kastila itinayo ang bahay na yon. Hindi ko alam kung totoo, pero sa itsura pa lang ng bahay, parang may mabigat na kasaysayan na talaga itong ikinikinkim. Dalawang palapag ang bahay. Sa unang palapag kami nakatira. Ibang paupahan naman ang nasa ikalawang palapag at hiwalay din ang hagdan papunta doon. Mula nang ipinanganak ako, wala nang tumira sa second floor. Taon nang lumipas na nakatiwangwang lang yun. Tahimik, madilim, at tila iniiwasan ng mga tao. Hanggang sa isang araw, may umupa rin sa wakas. Isa iyong Christian born-again church. Mga 8 taong gulang siguro ko noon. Dahil nasa itaas lang namin sila, madalas akong sumama sa Sunday school. Kalaunan, naging malapit na rin kami sa pamilya ng nagbabantay sa church. Si Ate Manilyn. Doon na rin sila nakatira kasama ang pamilya na. Sa totoo lang, wala naman kaming napapansing kakaiba noong una. Hanggang sa dumating ang gabing hindi ko makakalimutan. Ating gabi yun. Mahimbing na ang tulog naming lahat. Sa kalagitnaan ng gabi, bigla kaming nagising sa sobrang lakas ng ingay mula sa second floor. Parang may mga upuang hinihila sa sahig. May mga mesa na inililipat at higit sa lahat, parang may mga batang nagtatakbuhan. Ulit-ulit, pabalik-balik. Sa sobrang lakas ng ingay, hindi lang ako ang nagising. Pati ang mga magulang ko at pati ang lola ko. Dahil kapitbahay lang naman namin sila, sinabi ng lola ko na puntahan na namin para pagsabihan na pakihinaan naman ang ginagawa nila. Kaya umakyat kaming dalawa. Pagdating sa pinto, kumatok kami. Tahimik. Kumatok kami uli. Wala pa ring sumasagot. Pero ang nakakapagtaka, habang nakatayo kami sa labas, naririnig pa rin namin ang malalakas na kalabog sa loob.
Parang may mga kasangkapan na patuloy na hinihila at parang may mga batang walang tigil sa pagtakbo. Kaya sinabayan na namin ang tawag ang pagkatok. Ate Manilyn, Ilang segundo pa ang lumipas, saka lang bumukas ang pinto. Lumabas si Ate Manilyn. Bungas-bungas pa, mukhang kakagising lang. Nagtaka siya kung bakit kami nasa labas sa 10 oras ng gabi. Ipinaliwanag ng lola ko ang dahilan, na ang ingay nila ay naririnig sa ibaba. Habang nagsasalita si lola, napansin kong biglang nag-iba ang ekspresyon ni Ate Manilyn. Unti-unti siyang napatingin sa loob ng church. Pagkatapos, bumalik ang tingin niya sa amin. kanina pa po tulugan lahat dito. Wala rin ang mga bata rito ngayon. Nasa bahay po sila ng tita nila. Hindi kami agad nakapagsalita. Dahil kung ganon, sino ang mga naririnig namin tumatakbo? Sino ang naghihila ng mga upuan? Nagkatinginan na lang kami ng lola ko at dahil halatang naguguluhan na rin si Ate Manilyn, nagpasya na kaming bumaba. Pero hindi na rin ako nakatulog ng gabing yun. Kinabukasan, pumunta kami ng ate ko sa church. Akala namin ay normal lang ang magiging usapan. Pero doon namin nalaman na hindi lang pala kami ang may naririnig. Tahimik na ikinuwento ni Ate Manilyn ang mga nangyari sa kanila. Madalas din daw silang makarinig ng mga upuan at mesang hinihila sa kalaliman ng gabi. Parang may nag-aayos ng silid kahit wala namang tao. Pero may isang karanasan siyang hindi niya raw kailanman makakalimutan. Isang gabi raw, naalimpungatan siya. Bumangon siya para uminom ng tubig at umihi. Paglabas niya ng kwarto, napahinto siya. Tumingin sa may kusina. May nakita siyang anino. Akala niya, isa yon sa mga anak niya. Tulog na. Bakit gising ka pa? Pero hindi ito sumagot. Hindi rin gumalaw. Kaya lumapit siya. Bawat hakbang niya, mas lumilinaw ang anyo ng mga nakatayo. Hanggang sa tuluyan niya itong makita. Hindi pala iyon ang anak niya. Isa pala iyong babae. Isang babaeng nakabigti. At ang pinaka nakapagpatindig ng balahibo niya, nakadilat ang mga mata nito. Diretsong nakatingin sa kanya. Napabalikwas si Ate Manilyn pagbalik ng kwarto. Isinara niya ang pinto at buong magdamag siyang nagdasal. Hindi na siya muling lumabas hanggang sa umaga. Pagkatapos naming marinig ang kwento niya, hindi na namin muling hinanap ang pinanggagalingan ng mga ingay tuwing gabi. Dahil minsan, mas ligtas na huwag mong alamin kung sino talaga ang gumagawa ng mga ingay na ito.